Pakaigan, bantayan mabuti ang inyong mga anak kahit sa loob ng bahay dahil kahit po dyan, pwede silang maaksidente. Kaya payo ng mga eksperto sa mga may sanggol, ipa-baby-proof o tiyaking ligtas pang baby ang inyong mga tahanan. Kung paano, alamin sa special report na ito. Marso lang na magluksa ang mga nakatira sa bahay na ito sa Marikina dahil sa biglaang pagpanaw ng isang 4 na buwang babaeng sanggol. Dahil sa siksikan sa pagtulog ang 3 magkakapatid sa bahay, hindi sinasadyang nadaganan ng kanyang ate ang munting anghel. Mahigit 1 linggo lang matapos nito, Marso 15, isa namang 7 buwang gulang na sanggol sa Tondo ang binawian ng buhay. Kwento ng kanyang ina, nahihimbing daw sa duyan ng sanggol na itatago natin sa pangalang Baby John nang mabagsakan siya ng sakong puno ng mga ukay-ukay na damit. Hindi ko kasi yung una matanggap kasi saya-saya pa namin nung umagang yun. Tapos pagdating ng hapon, nawawala lang siya. Tabi ko lang siya. Gulat nga po kami kasi nanonood din po kami. Hindi pa rin namin alam na babaksak yun. Buwan ng aksidente rin po talaga. Batay sa datos ng NSO, bumaba ang bilang ng mga sanggol na binabawian ng buhay bago umabot ng 1 taong gulang. Pero hindi malinaw sa impormasyon nila kung ilan sa mga ito ang mga sanggol na namatay dahil sa aksidente. Ayon kay Dr. Edna Morada ng Philippine Ambulatory Pediatric Association, kahit sa mismong bahay, hindi ligtas sa aksidente ang mga sanggol. Kaya naman mahalaga ang baby proofing o yung pagtitiyak na ligtas para sa mga baby ang tahanan. Yung mga babies na yan, prone sila sa accident kasi nga wala pa silang panglaban. Ganyan din ang paniwala ng mag-asawang ito. Kasi very precious to mga baby ito sa amin. No, ang tagal namin inantay. So ayaw namin na, alam mo na, mabukulan. Sa sala may rubber mat ang sahig para di masaktan ng mga bata pag napapaupo o natumba. Malambot at walang mga tulisang sofa. Tinakpan ng mga saksakan para di makuryente ang kanilang baby. Walang babasaging pwedeng paglaruan sa sala. At nilagyan ng gitang sala para di basta-bastang makalabas sa mga bata. Sa kwarto may unan sa palibot ng crib para di mauntog ang mga baby kahit malikot matulog. Ang mga sulok ng mga cabinet nilagyan ng edge guards. Dagdag gastos kung tutuusin pero sa huli, hindi raw pera ang susi sa pagtitiyak sa kaligtasan ng ating mga sanggol sa loob ng tahanan. Dapat yung pag-iiwanan mo sa mga anak mo, responsible adults, hindi yung sa bata mo pinapakisuyo, di ba? Kasi hindi pa niyan alam ang gagawin niya. Kung kulang ang supervision mo dun sa bata na inalagaan mo, talagang tiyak na magagawi siya dun sa papuntang maaksidente. Para sa saksi, Steve Darisa nagulat. Dahil nagsisimula ng kumagatang init, mabenta na naman ang mga paborito nating pampalamig. Bay tulad ng halo-halo, scramble at iba pa. Kaya naman ang ilan nating kababayang wais, sumaidlay na sa pagbebenta ng mga hinahanap-hanap na mga summer delight. Narito po ang report, una sa saksi. Hindi pa man opisyal na pasok ang summer, damanan ng ilan ang kagat ng init. Kaya naman bentang-benta na ang mga pampalamig, lalo na sa mga bata. Para po sa summer. Kasi po mainit. Sarap! Itong si Jerilyn, sinamantala raw talaga ang nakaambang pagsisimula ng tag-init para kumita. Kaya nga bukod sa sikat na halo-halo, nagbebenta rin siya ng saging konyelo at mais konyelo. Para pag libangan na may kumikita. 800 pesos lang daw ang kanyang puhunan. Walang gastos sa pasaho dahil one-woman show si Jerilyn. Siya na mismo ang naglilinis, naghahanda ng mga sahog at nagbebenta. Bukod sa halo-halo, ito pang isang patok na pampalamig, ang scramble. Naiba. Bang halo-halo. Masarap, tama lang. Sakto lang yung tamis niya. Kasi po unang-una summer siya. Pampalamig, tapos extra income para sa anak ko. Sa negosyong ito naman, 500 piso lang daw ang kailangang puhunan at pwedeng gawin sa inyong tahanan. Nasa sayo na yun yung kung paano mo siya i-prepare. Kasi yung pag-mix minsan, dapat merong sukat para yung timplang masarap. Mga patokmang pampawi sa summer heat, paalala pa rin ng Department of Health, tiyaking malinis ang mga paninda. Nag-uumpisa ito doon sa mga gumagawa ng mga street food eh. So yung nagtitinda, yung hygiene, baka hindi naman maayos. Pangalawa, yung mismong commodities, paano nila pinaprepare, baka naman hindi nahuhugasan mabuti, hindi naluluto na maayos. And this would add up doon sa problema nung kakainin ng kanilang mga consumer. Kung marumi kasi na hindi maayos ang sa hygiene niya, it follows na baka may problema din doon sa pagkakaprepare ng food. Para sa saksi, Rosetti Rivera nag-uulat.
Saksihan sa aming pagbabalik. Bagong tourism campaign ilulunsad ng Department of Tourism ngayong Abril. Pero mga dinarayong tradisyon ng pagpepenitensya hindi raw pinopromote na tourist attraction. Balitang hatid, Regisang Liga ng Katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.